At yan ang mga gusto ng babae, yung hindi nila nakokontrol. Dahil yung standard nyo, yan ang maglilid sa inyo na makakuha ng magandang girlfriend dahil unang-una babae siya. She needs to protect herself. Kasi yung mga ganun, talagang pamigay. Biruin mo, binibigay niya yung sarili niya sa'yo. Ang dala mo lang, balls, lakas ng loob. Hindi pwede yun. Kahit hindi sa bembangan, always fucking protect yourself from women. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay mga ropa, maulan na umaga sa ating lahat. Wala na namang pasok at maluwag ang daan. Hindi mga masarap mag-drive eh. Kaso pag umuulan, yun nga lang maputik mga ropa. Talagang ibang klase yung putik dito sa Pilipinas eh. Kasalanan na naman ng mga kontraktor yan. Ay hindi pala, ng mga congressmen. Naku po! Sana all! Merong insertion. Puta, ang ginagawa sa atin ng gobyerno, insertion ng tax. Magugulat ka, may tax ka na naman. May babayaran ka na naman. Yan yung mga kwento sa atin ng mga kliyente natin, mga ropa. Na magugulat ka, eto yung kinita ng kumpanya, tapos akala mo bayad ka na, tapos meron ka na naman babayaran. Tapos magugulat ka, binubulsa ng ating mga opisyalis. Bumibili ng mga Land Cruiser, mamahaling sasakyan, pupunta sa ibang bansa. Tangina. Well, let's be fucking honest mga ropa, nakakainggit. Di ba? Di ba? Kasi tayo talagang ang tulog natin most of the time 5 hours, 6 hours or less than that just to provide, or wag lang mabawasan yung ano natin per day natin kasi ang laki ng bawas sa tax, and tayo ang may pinakamalaking bayad or tax deduction sa buong Asia. Kaya nga ewan ko, putang ina, kaya nagtataka ako bakit nakaupo pa rin yan si Recto. Pinagkakatiwalaan pa rin sa kabila ng mga desisyon niya na hindi ko nakikita nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Pinipilit yung ginagatasan lahat ng Pilipino, even the OFW na talagang nagpapakahirap at yung iba namamatay pa, di ba, dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos ganyan malalaman mo, kukuhanin lang ng mga tarantadong buhay ang mga buwaka ng ina. Tapos tignan mo, kay lalaki ng tiyan, putang ina dapat yan. Ewan ko paano matulog yung mga hayop na yan. Paano kaya matulog itong mga hayop na to, no? Talaga sigurong umangaw nga yung paghilik. Putang inang tataba eh. Di ba? Anyway, wala tayong panalo eh. Kahit na magalit tayo na magalit. Kasi habang tayo nagagalit, sila'y nakahiga sa malambot na kama, malamig na bahay, masarap na pagkain. Diba? Kaya nga mga ropa, sa mga followers natin na mga kabataan, putang ina, next time na boboto kayo, wag nyong iboto yung galing sa mayayaman na pamilya. Why? Kasi hindi nila alam kung paano maging mahirap. Hindi nila alam kung paano mahirapan. Dahil di nila na-experience kung ano yung struggle ng pagiging mahirap. Okay? Ang tanging mga alam lang yan is paikutin yung business nila or ma-maintain yung power nila. That's it. Kaya sa ating mga Pilipino or mga kabataan na next time na boboto, tangina, alam nyo na takbo ng Pilipinas. Bago maghalalan or pagpapalapit na yung halalan, nagsisiraan na yung mga yan. Kaya hindi mo alam kung sino yung paniniwalaan mo. Diba? Kaya nga piliin nyo na lang palagi yung mga taong may hirap. Ako naniniwala ako pag galing sa hirap, at least kahit papano nararamdaman niya ang daing ng bawat Pilipino. Pero putang ina, pag yan mayaman, galing sa yaman, or pinanganak na mayaman, or spoiled brat, wala yan mga ropa. Walang magagawa yan sa Pilipinas. Puta, interview lang, walang masagot. Diba? Putang ina. Walang katigas-tigas ang Pilipinas. Ang lalambot. Lahat ng ginagawa, more on strategy to stay in power, 'di ba? To stay inside the Malacanang. Even the local government, 'di ba? Kasama 'yan. Kailangan nilang magstay in power. Kaya yung mga iba naman sekretary, putang ina, pag inupo, gagawin ng lahat para makuha nila yung gusto nila. Kasi 3 taon lang sila eh, or 6 na taon, pinakamatagal eh. After 3 years, pag hindi maganda yung naging performance mo, aalisin ka. Pagbibitawin ka. Kaya mahirap mga ropa. Mahirap na magtiwala sa mga opisyalis natin. Kaya mahirap mamili ng talagang iboboto natin mga ropa. Dahil almost lahat naman yan pare-parehas lang. 'Di ba? Pero piliin na lang natin yung may mga malasakit talaga. Piliin natin yung mga galing sa hirap. Pero kasi minsan nakakapagtaka rin, galing sa hirap tapos biglang yaman eh. 'Di ba? Yun ang nakakalungkot sa Pilipinas. Hindi mo na alam kung saan mo ilulugar. Ang gusto lang naman natin is mapayapa at maayos na pamumuhay. Yung hindi tayo natitake advantage o hindi tayo pinagsasamantalahan ng mismong gobyerno natin. Yun na yung pinakagusto natin. Pero putang ina, hirap silang ibigay yun dahil inuuna nila ang kanilang sarili. That's fucking self-preservation.
Nakakala nila, sila lang ang dapat maupo, sila lang dapat ang kumain na masasarap, sila lang dapat ang tumamasa ng buhay na masarap. Hindi ganun ang totoong leader. Ang totoong leader, mas inuuna ang ibang tao or mas inuuna ang mamamayan niya bago ang sarili niya. 'Di ba? Tangina, gumagastos ng kilalaking pera para saan? Para sa sarili nilang kasiyahan. Puta, meron akong pinanood na video. Pinagkumpara yung buhay ni President Duterte at ni President Marcos. Nung si President Duterte daw, inside ang Malacanang, laging ang pagkain lang, talong, okra, isda, ganun. Pero putang ina ngayon daw, on a daily basis, putang ina, lobster, steak, talagang buffet. Di ba? Imagine niyo, pera ng gobyerno, pera nating mga taxpayer, ang ginagastos nila sa kanilang mga luho. Tapos putang ina, magnanakaw pa. Mga walang iyang puta. Anyway, mga Ropa, balik tayo sa pinag-uusapan natin. So, itong si Ropa natin, NGSB. No girlfriend since birth. So, may dinidiskartehan siya isang babae. So, pabata ng pabata ang mga na-involve sa mga sexual access. Because of the social media, malaking impact na nagiging ganito yung mga kabataan. Anyway, so si Ropa natin, meron siyang ka-message. Yung babae, marami na daw naging experience. And of course, marami na rin nakabembang sa kanya. So ito si Ropa natin, na-convince niya yung babae na magpabembang sa kanya. Pero hindi natuloy. Why? Usapan kasi nila, kailangan niya ng proteksyon. Kailangan niya magsuot ng proteksyon para at least hindi siya mabuntis. Yun ang reason ni Ropa sa atin. Pero yung babae daw tumanggi. Kasi marami daw siyang nabasa na kesyo ganito ganyan, pag daw nag-condom masama daw sa babae, bla bla bla. Mga Ropa, ito yung lagi kong sasabihin sa inyo. Kahit hindi sa bembangan, always fucking protect yourself from women. Okay? Hindi kailanman magiging maganda pag ang babae, kinontrol ka na or nagpa-control ka sa mga babae. Okay? Kaya ang tanong sa atin ni Ropa, tama lang daw ba na hindi niya binembang yung babae or sinayang niya lang yung opportunity? No, hindi Ropa. Tama yung ginawa mo. Dahil unang-una, putang ina, paano kung mabuntis mo yan? Hindi mo naman syota yan. At pangalawa, sabi mo nga, kung sino-sino na yung mga lalaking bumembang sa kanya. So imaginein mo, para kang pupunta ng gera na wala kang kahit anong dala, wala kang armas, di ba? Ang dala mo lang, balls, lakas ng loob. Hindi pwede yun. Dapat meron kang sandata, di ba? And ang pinakamabisang sandata para maproteksyonan ka, of course, yung may condom ka. Pero yung sinasabi ng babae sa'yo na ayaw niya, gusto niya daw walang kondom, putang ina, mas lalong mag-ingat ka, mas nakakatakot yun, Ropa. Dahil hindi mo alam kung anong meron sa loob ng katawan niya. Tang ina, grabe yun. Dahil hindi mo alam kung sino-sino yung lalaking nakasama niya. Kaya mag-ingat tayo, mga Ropa. Tama yung ginawa mo. At early age, nag-iisip ka ng ganyan. Pero sana, Ropa, marinig mo to at mapanood mo to. Uulitin ko, tama yung desisyon mo na hindi ka pumatol sa kanya nang walang kondom, Ropa. Huwag kang manghinayang sa mga babaeng ganon. Kasi yung mga ganon, talagang pamigay. Biruin mo, binibigay niya yung sarili niya sa'yo, na wala man lang kahirap-hirap, message lang. Imaginein mo, anong effort sa message, mga Ropa? Yes, you giving time. Pero hindi ibig sabihin nun, na porkit madalas kayo magka-message, mag-open na siya ng leg sa Europa. Dahil unang-una, babae siya. She needs to protect herself. Diba? At hindi siya dapat ang nagmamando o nagsasabi sa'yo na birahin mo ako na walang kondom. Hindi ganun. Diba? Kung talagang babae yan na iniingatan ng sarili niya, hindi yan unang-una makikipag-text kung kani-kaninong lalaki. Poprotektahan niya mismo ang kanyang sarili. At hindi mo mababalitaan na kung sino-sino ang kanyang naging lalaki. Maliwanag? Sa mga Ropa natin dyan, na kahit NGSB kayo, huwag niyong ibababa ang boundaries nyo. Or huwag niyong ibababa ang standard nyo. Maliwanag? Dahil yung standard nyo, yan ang maglilid sa inyo na makakuha ng magandang girlfriend at maayos na girlfriend. Maliwanag? Kasi karamihan sa atin, I know, uhaw. Karamihan sa inyo, puro kayo jabol everyday, every night. Not only once, twice, but thrice, di ba? Ganyan kayo ganyan kayo ka-uhaw, ganyan kayo ka-thirsty. Kasi paninood nyo ng corn. Yan lang ang makukuha nyo sa corn, Ropa. You are bypassing your own true happiness. Bina-bypass mo yung totoong kasiyahan mo bilang lalaki. Paano ba nagiging masayang isang lalaki? Suplado mo to? Well, kasama na dyan yung sex. Pero ang mas pinaka nagpapasaya sa lalaki is yung mga simpleng bagay lamang. Ano yun? Yung nagagawa mo, yung sinabi mo sa sarili mo, nagagawin mo. Ganun kasimple, Ropa. Pupunta ako sa gym, mag-gym ako ngayon, matutulog ako maaga, hindi na ako manonood ng corn, i-stop ko na panonood ng corn, mag-iipon ako ng pera, hindi na ako magpa-fast food, kakain ako na maayos,
Di na ako babarkada sa mga ganitong tao. Yung mga ganung bagay. Dahil yun, may outcome or long term or longevity ang kayang ibigay sa'yo, ropa. Maliwanag? Kaya nga uulitin ko mga ropa, wag na wag nyong ibababa ang standard nyo nang dahil sa isang EA na gusto nyong birahin, lahat kakalimutan nyo. Gets? Wag nyong ibaba ang nyong standard or wag nyong babaliwalain ang nyong standard. Dahil dyan nakikita ng babae kung gaano ka kalupit sa buhay, ropa. At yan ang mga gusto ng babae, yung hindi nila nakokontrol, lalo na pag ginagamit na nila ang katawan nila. Imaginein mo, hindi ka niya napasunod kahit na open legs na. Hindi ka nagpatalo dahil alam mo sa sarili mo kung anong mas importante, ropa. At higit sa lahat, alam mo sa sarili mo na may standard ka. At nagpapasalamat ako na nakakatulong yung mga videos na napapanood mo kay Suplado Moto, ropa. Sabi mo nga, di ba? Forever, hindi ka na magiging simp dahil kinalimutan mo na yung mga ganong ugali or unti-unti mo nang kinakalimutan yung mga ganong way or pattern ng pag-uugali na meron ka. Kaya, I'm so proud of you. Kung totoo man yun, ituloy mo lang, ropa. Maniwala ka sa akin, mas makakahanap ka ng magandang girlfriend, mas maayos, galing sa maayos na pamilya, at mas gugustuhin ka ng pamilya niya. Lagi mo simulan sa sarili mo. Kaya mga ropa, lagi nyong simulan sa sarili nyo kung gusto nyo nang makakita ng malaking pagbabago. Maliwanag? Huwag kayong padadala sa mga sinasabi nila na puro babae dapat ganito, ganyan ka. Putang ina. Hindi nila alam kung anong takbo ng buhay. Kaya ingat-ingat sa pakikinig, mga ropa. Piliin nyo kung sino yung pinakikinggan nyo dahil yan ang pwedeng maging pattern nyo. Okay? Kaya mga ropa, ingat-ingat kung sino yung pipiliin yung pakinggan. So anong takeaway natin dito, mga ropa? Raise your fucking standard. Okay? Kailangan mong i-level up yung standard mo. Wag na wag kang magpapatalo sa kamunduhan mo at sa kalibugan mo dahil pwedeng mapahama ka dahil gusto mong bumira. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa. So sa mga gustong umorder ng jacket natin, mga ropa, available na tayo sa Shopee. Lalagay ko dito yung link sa baba. Click nyo lang. And I think mas mura kay Shopee. So yun, may mga available sizes pa tayo. Konti na lang siya, mga ropa. Kaya kuhanin nyo na. Pwede nyo panregalo or pwede rin pamporma nyo. So suot natin yung stussy natin, mga ropa. Actually, hindi ko alam kung sino mas magandang tela, pero mas nagagandahan ako dun sa tela nung ano natin, ropa natin. No joke to Or siguro dahil maraming beses ko na to nilaban, so nagbago na. So we will see kung pag maraming beses natin nilaban yun, kung magiging same lang sila nito. O siya.